Hinawakan ni Ivanka ang hawakan ng lollipop na nasa kanyang bibig at gumuhit ang ngiti sa kanyang labi na makitang isang lalaking abala sa pagtingin sa mga panindang prutas sa isang pwesto. Mukhang maraming pera ang wallet ng lalaki na nakasuot ng itim na sombrero at shades. Kitang-kita niya ang kapal ng wallet nito nung pinasok nito sa bulsa ng suot na jeans sa likuran. Target unlocked. Bulong pa ni Ivanka sa sarili at malaking hakbang na lumapit siya sa kanyang unang target. Sinamantala niya ang kabisihan ng lalaki sa pagpipili ng mga prutas. Lumapit siya dito na para bang nagtititingin din sa mga paninda at gamit ang isang mahusay niyang galaw, agad niyang kinuha ang pitakan nito mula sa bulsa sa likuran. Sabay umikot at mabilis at malaking humakbang na nakipagsiksikan siya sa mga tao para makatakas. Ngunit, wala sa kanyang swerte ngayong araw. Hindi pumabor ang swerte na dati naman ay laging nasa tabi niya. Agad na nahalata ng lalaki ang pagkawala ng pitaka at napagtanto na nanakawan na ito. Mariin naman na napamura si Ivanka sa kanyang isipan nang marinig niyang boses ng lalaki. Miss, ibalik mo ang wallet ko, miss! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa isang maingay na pamilihan sa isang barangay sa Quezon City, naghalo ang mga aroma ng mga pampalasa, lansa ng mga panindang damang dagat sa ingay ng mga mangangalakal at mga customer na pare-parehong mga abala. At sa gitna ng masiglang kaguluhan, isang babae ang mabilis na gumagalaw sa karamihan. Ang kanyang mga mata ay nakamasid sa kanyang paligid, naghahanap ng target. Bili na kayo! Bili na kayo! Sariwang-sariwa pa! Ang kaliwat kanang sigaw ng mga nagtitinda. Uy, ganda! Bili ka na ng sariwang isda! Pogi, ano hanap mo? Puset o hipon? Ang talong ko, ayaw mo ba? Bagong ani lang to. Bili na kayo ng prutas! Bagong pitas lang to at fresh na fresh pa, parang ako. Napangiwi si Ivanka makatarungan sa sinabi ng bakla na nagtitinda ng prutas. May suot pa siya na kulay itim na hoodie at may sombrero pa sa ilalim ng sombrero ng hoodie para matago kahit papano ang kanyang itsura. Kanina pa siya dito sa maingay na palengke at wala pa rin siyang mahanap na magandang target na pwede niyang nakawan. Ang gusto kasi ni Ivanka ay unang target pa lang, lobo na agad ang bulsa niya sa pera. Mahirap din kasi kayang tumakbo ng mabilis. Kahit nasanay na siya sa trabaho na ito ay ayaw niya pa rin tumakbo ng sobrang tagal at layo. Hinawakan ni Ivanka ang hawakan ng lollipop na nasa kanyang bibig at gumuhit ang tingin sa kanyang mga labi nang makakita ng isang lalaking abala sa pagtingin sa mga panindang prutas sa isang pwesto. Mukhang maraming pera ang wallet ng lalaki na nakasuot ng itim na sombrero at shades. Kitang-kita niya ang kapal ng wallet nito nung pinasok nito sa bulsa ng suot na jeans sa likuran. Target unlocked. Bulong ni Ivanka sa sarili. At malalaking hakbang na lumapit siya sa kanyang unang target. Sinamantala niya ang kabisihan ng lalaki sa pagpipili ng prutas. Lumapit siya dito na para bang nagtitingin-tingin din siya sa mga paninda at gamit ang mahusay niyang galaw, agad niyang kinuha ang pitakan nito mula sa bulsang likuran. Sabay umikot at mabilis at malaki ang hakbang na nakipagsiksikan siya sa mga tao para makatakas. Ngunit wala sa kanyang swerte ngayong araw. Hindi pumabor sa kanyang swerte na dati naman ay laging nasa tabi niya. Agad na nahalata ng lalaki ang pagkawala ng pitaka at agad na napagtanto na nanakawan na ito. Mariin naman na napamura si Ivanka sa kanyang isipan nang marinig niya ang boses ng lalaki. Miss! Ibalik mo ang wallet ko! Miss! Hays! Kung minamalas ka nga naman. Inis na bulong ni Ivanka sa sarili. At nilingon ng lalaki na ngayon ay tumatakbo na para habulin siya. Mas nilakihan niya pa ang bawat hakbang niya at mas bumilis hanggang sa tumakbo na rin siya ng sobrang bilis. Marami siyang mga taong nakabangga. Ngunit hindi niya iyon alintana dahil kailangan niya na makatakas mula sa lalaki. Na mukhang kamag-anak pa yata si The Flash. At talagang wala sa side niya ang swerte ngayong araw.
Dahil kahit gaano kabilis ang takbo niya ay nahabol pa rin siya ng lalaki nang mahigpit na hinawakan ng pulsuhan niya. Sa sobrang higpit ay napangiwi na si Ivanka sa sakit. "Gotcha!" sabi ng lalaki na may malalim na boses sa kanyang tenga. Nabigla at ang unang instingto ay ang labanan nito. Sinisikap na makawala sa hawak nito at susuntukin niya na sana ito gamit ang kanyang isang malayang kamay. Ngunit nahuli rin iyon ng binata na hindi hamak na maliksi ang kilos kesa sa kanya. Mas bihasa ang lalaki kesa sa inaasahan niya. "Pakawalan mo ko! Ipapapulis kita!" Pagbabanta niya sa matapang na boses na nagpapatawa naman ng mahina sa lalaki. "Ako pa talagang ipapapulis mo. Gayong ikaw tong magnanakaw sa ating dalawa?" Nagliliyab ang frustration sa mukha na nahihirapan na nilingon niya ang lalaki. Ang dalawa niyang kamay ay hawak nito sa kanyang likuran kaya wala na siyang kalaban-laban. Sa kabila ng pagsisikap niya na makatakas sa mahigpit na hawak nito ay walang kupas ang diskarte nito. Maagap nito na hinarang ang bawat kilos niya tuwing sumusubok siyang kumawala. Magaling ka ha?" Ivanka admitted begrudgingly. Mahina ulit na natawa ang lalaki na para bang inaasar pa siya. "Alam ko. Kaya nga wala kang naging laban, hindi ba?" Mas lalo na nanggigil si Ivanka sa yabang ng tono ng boses nito. "You're not the first. Nor will you be the last." Nagulat si Ivanka nang biglang paikutin ng lalaki ang katawan niya paharap dito at sa isang iglap ay natanggal ito ang suot niya na sombrero, dahilan kaya bumagsak ang mahaba at tuwid niyang kulay itim na buhok. Nanlalaki ang mga mata na nakatitig siya sa mukha ng lalaki na natigilan din pagkakita sa mukha niya. Aaminin ni Ivanka, hindi niya ina-expect ang mukha ng lalaki. Napakagwapo nito. Para itong isang Greek god na lumalabas mula sa Greek mythology. Sakto lang ang hugis sa mukha nito. Makapalang kilay, magandang hugis at kulay berde ang mga mata na merong mahahabang pilik mata. Matangos ang ilong. Sakto lang ang laki ng natural na mapupulang labi. Matalas ang tabas ng panga na animoy makakagupit na ng papel. At higit sa lahat, ay matangkad at mabango. Napakagwapo ng kabuuan ng itsura nito. "Ibalik mo ang wallet ko." Nagsalita ang lalaki sa isang malalim at may diin na boses. At doon niya lang napagtanto na nakatitig pala siya dito at nahuhumaling sa kagwapuhan na taglay nito. Pakawalan mo muna ako." Ang matapang na sabi pa niya. "I'm not stupid to do that, woman," sabi nito. "Give me back my wallet and I'll set you free. Pero kung magpupumiglas ka, dadaling kita sa presinto." Ngumisi naman si Ivanka. Hindi niya maintindihan kung bakit natutuwa siyang makita ang pag-igting ng panga nito. "Sisigaw ako dito na binabastos mo ako kung hindi mo ako pakakawalan." Sa halip na matakot sa banta, ay na-challenge pang magsalita ito. "Then do it. Gusto mo sabayan pa kitang sigawan eh." Nakakaramdam siya ng sobrang inis dahil hindi man lang ito natatakot sa pagbabanta niya. Kaya ang ginawa niya ay sumigaw nga siya. Sumigaw siya nang binabastos siya ng lalaki, na agad naman na tinakman ng bibig niya gamit ang kamay. "Sorry, this is my wife. She's just throwing tantrums," sabi pa ng lalaki sa mga tao na nakatingin na ngayon sa kanila. Nanlalaki naman ang mga mata na pilit na inaalis na Ivanka ang kamay nito sa kanyang bibig. Ngunit masyadong malakas ang lalaki. Kahit anong gawin na pagpupumiglas niya ay walang epekto. "Nagagalit lang siya sa akin dahil hindi ko nabili ang gusto niyang golden apple. We were good here." Dagdag pa ng lalaki sa mga tao na isa-isa nang nilihis ang tingin. Sobrang pagkadismaya na nararamdaman Ivanka dahil wala man lang naghinala sa lalaki. "Sumama ka sa akin," sabi sa kanya nito bago siya hinila papunta kung saan. Nagpupumiglas pa rin si Ivanka mula sa mahigpit nitong hawak sa kanya, ngunit kahit anong gawin niya ay wala talaga iyong epekto. Kaya ay sumuko na lamang siya at hinayaan nito na kalid ka rin siya kung saan. Wala rin naman silbi ang panlalaban niya dahil sa lakas ng taong to at nahanap niya ng katapat niya. Bahala na lang kung anong mangyayari ngayon sa kanya. Swerte na lang kung maawa itong lalaki sa kanya at papalayain siya. O sa loob siya ng kulungan maghihintay sa pagsapit ng Pasko.
Huminto sila sa tapat ng isang kulay itim na magarang sasakyan na may tatak na Ferrari. Binuksan ng lalaki ang pinto gamit ang isang kamay, habang ang isa ay hawak pa rin siya at pinasok siya sa loob. Walang laman na tumalima naman si Ivanka. Wow! Gara naman dito! Sa halip na matakot ay talang nagawa niya pa na mamangha habang iginagalang tingin sa loob ng sasakyan. Naghahanap ng pwedeng manakaw. Pero ang iniisip niya na masamay na wala rin naman agad nang pumasok na rin sa loob ang may-ari ng sasakyan. Anong gagawin mo sa akin? Bakit mo ako dinala dito? Matapang niyang tanong sa lalaki na walang kaemo-emosyon ng mukha. Kinuha nito ang wallet na isiniksik niya sa bulsa ng hoodie niya kanina at pinakita nito sa kanya ang laman nun. Pulis. Isa itong pulis. Hindi lang pulis, kundi isang chief of police. Kung minamalas ka nga naman talaga. Sa dami ba naman ang pwede niyang nakawan, isang chief of police pa talagang napili niya? Matapang na sinalubong niya ang mga mata nito. Ipapakulong mo ba ako? No. Binaba nito ang wallet at ibinalik sa bulsa. Kung bibigyan mo ako ng maayos na dahilan kung bakit mo ginawa yon. Nagtataka si Ivanka. Bibigyan siya nito ng pagkakataon para ipaliwanag ang kanyang sarili at para hindi siya nito ipakulong? Aba, bago to ah. So? Tinaasan siya ng kilay ng binata. Umayos naman siya ng upo. Ginawa ko yun para mabuhay. Survival. Ang buhay ngayon ay parang buhay na rin sa bundok na may mga mababangis na hayop na gumagala. Para mabuhay, kailangan mong makipagsapalaran at sabayan. Sa mahal ba naman ang mga bilihin ngayon at sobrang hirap ng buhay, kailangan kumapit na sa patalim para mabuhay at makakain ka. Hindi lahat ng tao ay tulad nyo na ipinanganak na maswerte at nakakaangat sa buhay. Sa katulad naming mga hikaw sa buhay, kailangan namin na humawak sa patalim at ilagay sa bingit ng kapahamakan ng aming mga buhay para lamang sa kakarampot na pagkain. Tiningnan niya ulit ang binata na mabagal na tumango. Naiintindihan ko ang hirap. Pero ang pagnanakaw sa iba ay hindi lang ang tanging paraan para mabuhay. There's plenty of work out there. Mahina siyang natawa. Ang marangal na trabaho ay para lamang sa mga taong may pinag-aralan. Dahil kung may puwang ang mga katulad namin na hindi nakatungtong sa kolehiyo para sa marangal na trabaho na yan, hindi nila kami dapat hanapan ng diploma. Hindi nila kami papaalisin dahil sa wala kaming hawak na kahit anong diploma. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Madali lang para sa'yo na sabihin yan dahil hindi mo pa naranasan na mawala ng lahat. Sa itsura mo pa lang ay mukhang may mataas ka ng pinag-aralan. Sa kotse na meron ka ay masasabi ko na agad na pinanganak ka na may gintong kutsara sa bibig at galing ka sa mayaman at may impluwensyang pamilya. Sa buhay na meron ka, mabilis mong makukuha ang mga bagay na gusto mo. Kahit trabaho. Pero sa mga katulad namin na isang kahig, isang toka, naku, kahit sa pagiging janitor, hirap na hirap kaming matanggap. May diploma ang hanap nila, hindi ang masipag. May kislap ng emosyon na hindi niya mapangalanan ang dumaan sa mukha ng lalaki. Okay, I understand your situation. But if there's one thing I disagree with, it's how you view me. I worked hard to get everything I have right now. Tinitigan niya ito na mabuti. Kapag kuha na ito mga, I'm sorry at hinusgahan kita. Mukha ka kasing laki sa yaman eh. Sorry na rin siguro kung ikaw ang napili kong nakawan. Bakit ka naman kasi nasa lugar na to mo pa napiling mamili ng prutas? May mga malalaki namang mga establishmento, mga mall na pwede mong puntahan, supermarket. Para sa inyong mga nakakaangat-angat sa buhay. Ganito talaga ang ugali na meron si Ivanka. Kahit hindi niya pa gaano kakilala ang isang tao ay nagagawa niya ng sumbatan o pagsabihan ng kung ano-ano. Lalo na kung mukha nga namang mayayaman. Higit na mas fresh ang mga prutas dito compare sa mga nasa supermarket. Paliwanag nito kaya napatango siya dahil may point nga naman ito. Sa bagay. So ano na ngayon?
Ipapakulong mo ba ako? Mariin siyang tiningnan ng lalaki. Hindi kita ipapakulong. Pero, ituring mo ito bilang isang chance. May ibang paraan pa para mabuhay ng hindi na magnanakaw sa pinaghirapan ng iba. Napangiti naman si Ivanka. Hindi lang pala basta gwapo at mabango ang binata. Mabait din ito. Maraming salamat. Makakalabas na ba ako ng sasakyan mo? Wait! Hinawakan nito ang kamay niya at nung akmang bubuksan niya ang pinto ng sasakyan nito, nagtataka na tiningnan niya naman ito. Bakit? Do you really need a job? Mas lalo siyang nagtaka sa tinanong nito. Oo naman. Alipin ako ng pera. Kailangan ko yon para makakain. If I give you a job, titigil ka ba sa pagnanakaw? Anong trabaho naman yan? You have that face. That won't ruin my jeans. Mas lalong nagtagpo ang kilay niya dahil sa sinabi nito. Habang pinakatitigan naman ang mabuti ng binatang mukha niya pababa sa ilong niya at labi, bago muling nagtaas ang tingin sa mga mata niya. 10 million. Be the surrogate mother of my child. Napaawang naman ang labi ni Ivanka sa sinabi nito. Hindi niya alam kung anong iniisip ng binata para alokan siya ng ganon. Napipi siya at hindi agad nagawang makasagot. Her mind whirled with a flurry of emotions, astonishment, disbelief, and a touch of incredulity at the audacity of the offer. What do you think? Tanong ulit ng binata at saka lang si Ivanka pabalik sa realidad. Hindi nga siya nananaginip. Surrogate mother? Nauutal niyang pag-uulit. Yes, tumango pa ito. Pero bakit ako? Matagal na ako naghahanap ng babaeng maaaring magdala sa magiging anak ko. But I couldn't find any. I want someone who won't ruin my genes. And besides, you have that face. Ang dahilan nito kung bakit siya napili nito dahil sa maganda siya? Wala ka bang asawa o girlfriend para magdala ng magiging anak mo? I don't think that's any of your concern. Malamig na ang tono ng boses nito. Bago ito may kinuha sa loob ng wallet at isang card na inaabot nito sa kanya. Consider my offer. Here's my calling card. At nag-aalangan naman na tinanggap niya ito. Pwede bang pag-isipan ko na muna? Oo nga't malaki ang pera na kapalit sa gagawin niyang yon. At kailangan na kailangan niya ng pera para sa operasyon ng boyfriend niyang si Gray na may sakit sa appendix. Pero hindi pa handa si Ivana na mabuntis. Kaya nga hanggang ngayon ay hindi pa siya pumapayag na may mangyari sa kanila ng boyfriend niya kahit 2 taon na silang magkasintahan dahil hindi pa siya handa sa responsibilidad na iyon. Hindi siya maaaring magpadalos-dalos sa desisyon niya. Hindi naman maalis sa isipan ni Ivanka ang offer sa kanya ng lalaki. At kung gaano ito kaseryoso doon. Hanggang sa makabalik siya sa ospital kung saan nakakonfine ang boyfriend niya, ayan lamang ang tanging alam ng isipan niya kaya hindi siya makausap ng maayos si Gray. Ma'am, sa lalong madaling panahon ay kailangan na pong maoperahan ng nobyo ninyo. Anumang oras po ay maaari na pong pumutok ang appendix niya. At kung hindi natin ito maaagapan ay ikamamatay niya ito. Seryosong sabi sa kanya ng doktor kaya nanghihina na napatango si Ivanka. Naiintindihan ko po, Doc. Gagawa po ako ng paraan para makalikom ng pera para sa operasyon niya. Tumango naman sa kanya ang doktor at nagpaalam na habang bumalik naman siya sa silid kung nasaan si Gray na nakahiga na sa kama at nag-aalala ang itsura ng makitang malungkot na ekspresyon sa mukha niya. May problema ba, Ivanka? Mahina na tanong ni Gray sabay abot nito sa kanyang kamay. Bahagya niya itong ginitian. Wala naman. Sagot niya bago iniabot ang mukha nito. Gagawin ko ang lahat para maoperahan ka sa lalong madaling panahon. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Kaya ko pa naman. Mabubuhay pa ako. Kahit anong mangyari, sisiguraduhin ko na maoperahan ka. Akong bahala sa lahat. Ngumiti naman si Gray.
Maraming salamat. Hindi na nagtagal si Ivanka sa silid ni Gray noong araw na yon dahil may trabaho pa siya sa isang high-end club kung saan siya isang waitress at escort. Hinayaan niya na lang ang mga matalik niyang kaibigan na sina Shyla ang magbantay kay Gray, habang naglilikom siya ng pera para sa operasyon. Andiyan na ata ang big-time customer. Sinika siya ni Carla, ang katrabaho niya sa club. Nakita ni Ivanka ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang couch na agad na may tumabing isang babae. Si Celine na tulad niya ay escort din dito. Nang mamataan siya ni Celine, sinyanisyan siya nitong lumapit. Tumango naman si Ivanka at naglakad papalapit. "Hello sir," ang malambing niyang bati sa matanda na may sigarilyo na sa pagitan ng maputlang labi. Naupo siya sa kabilang tabi nito at inakbayan sila ni Celine. Nandidiri man si Ivanka ay kailangan niya magtiis dahil dito lamang mas malaking kinikita niya. "Gusto niyo po ba ng drink, sir?" Malambing ang tanong sa matanda na ngumisi naman at tumango. Mahinhin naman ang kilos dahil alam niyang pinagmamastan siya nito na sinalinan niya ang baso nito. Ang trabaho niya rito sa isang high-end club ay isang waitress at entertainer na rin. Bilang isang escort, ang ginagawa lang nila ay samahan ng kanilang customers at panatilihin na entertain dito sa club nila. Walang mga nangyayari sa kanila ng mga customers. Sadyang for entertainment lang sila. Nang mapansin ni Ivanka na tila lasing ng matanda ay ginawa niya ng nasa isip niya. Mukhang mayaman naman itong matanda at nagkataon na kailangan niya ng pera para sa operasyon ni Gray. Kung kaya ay pinaglandas niya ang kanyang kamay sa braso nito na ikinatuwa naman ng matanda. At sa eksperto na pamamaraan ay kinuha niya ang wallet nito. Ngumisi si Ivanka at mabilis na tinago ang wallet sa kanyang suot. Siguro naman na hindi pansin sa CCTV ang ginawa niya dahil kabisado niya kung nasa ng mga CCTV dito. Kaya alam niya kung saang anggulo hindi mapapansin ang ginagawa niya. Hindi naman alam ni Ivanka na may mga mata na nakamasid sa kanya habang ginagawa niya iyon. "Are you sure you want that woman to be the mother of your child?" Tanong ng isang magandang babae sa binatang si Icarus na isang chief of police. "Hindi kaya mahawaan niyang magiging anak mo ng pagiging magnanakaw niya?" "I chose her," sagot ni Icarus. "Siya ang gusto kong maging ina ng anak ko." Nanatili pa si Ivanka roon sa matanda. Hindi napapansin ang mga mata sa kanya. Noong lasing na talagang matanda, saka lang siya tumayo at nagpaalam kay Celine na kailangan niya nang umuwi na maaga. Suot ang kanyang hoodie na naglalakad siya sa mapanglaw na daan. Kinuha niya ang wallet na kinuha niya mula sa matanda kanina at tumayo sa ilalim ng isang streetlight. Nalaglag ang mga mata niya nang pagbukas niya sa wallet ay tanging 1,000 lamang ang laman nun at may mga kondom na small sized. Gusto tuloy ni Ivanka na magmura ng malakas sa sobrang inis. Pambihira naman ang matandang yon. Mukhang mayaman at mayabang pero 1,000 lang pala ang pera sa wallet. Sadyang minamalas talaga siya ngayong linggo na to. Hay, kung minamalas ka nga naman. Sa sobrang inis ay kinuha ni Ivanka ang lollipop mula sa bulsa ng suot niyang hoodie. Dahil pag stress siya, ang lollipop lang nakakapagpawala ng stress niya. Nagtagpo ang kilay niya na noong pagbunot niya sa lollipop mula sa kanyang bulsa ay may nalaglag doon na isang papel. Dinampot niya ito at tiningnan ito. Ito ang calling card na binigay sa kanya ng mayaman na lalaking pinagtangkaan niya na nakawan ilang araw na nakakaraan. Akala niya ay natapon niya na ito noon dahil hindi niya ito mahagilap. Nasa loob lang pala ito ng bulsa ng hindi pa nalalaban na hoodie na suot niya ngayon. At suot niya rin ng akmang pagnanakaw niya sa lalaki. Icarus Salvatore. Pagbasa ni Ivanka sa pangalan na nakalagay sa calling card. Kung ganon ay Icarus palang pangalan ng gwapong lalaking yon. Noong sabihin ulit ng doktor na kailangan na talaga ni Gray na maoperahan, ay nagpasya si Ivanka na tanggapin ang alok ng binata na pinagnakawan niya sana noon. Tinawagan niya ang calling card nito at ngayon ay nasa loob siya ng penthouse nito para makapag-usap silang dalawa ng maayos. Siya si Doktora Amber Salvatore. Siya ang magiging doktor mo. Pagpapakilala pa ni Icarus sa babaeng nasa tabi na nakangiti sa kanya.
Huwag kang mag-alala, Ivanka. Hindi ka pahihirapan. Dahil ako ang doktor mo. I will do everything para hindi kayo mahirapan na magiging anak nitong pinsan ko. Marahan naman na tumango si Ivanka. Salamat. Sabi niya at napayuko sabay kagat sa kanyang labi. Natatakot pa siya sa desisyon niyang ito ngunit kailangan niya ng pera para kay Gray. May mga rules ako na kailangan mong sundin habang dinadala mo ang magiging anak ko. Seryosong wika ni Icarus na ikinatango naman niya. First, kailangan mong alagaan ang sarili mo and make sure na hindi malalagay sa panganib ang buhay ng magiging anak ko. Kailangan mong tumigil sa pag-inom ng alak kung umiinom ka man. Tigilan ng paninigarilyo if you smoke. Kailangan din na masustansyang pagkain lang ang kakainin mo. Madaming rules na kailangan niyang sundin ang sinabi ng binata. Ngunit ang panghuli ang pinakatumatak sa kanya. Higit sa lahat, kailangan mong lumayo sa magiging anak ko sa araw na isilang mo siya. At wag kang magpapakilala o magpakita sa kanya. Umayag naman si Ivanka sa kasunduan na yon para sa kanyang nobyo. May pinirmahan din silang kasunduan para masiguro nila ni Icarus na hindi siya tatakas at itatakbo ang pera ang ibabayad nila sa kanya. Nung araw din na sumailalim siya sa surrogacy ay ang araw din mismo ng operasyon ni Gray. Kahit may mga doktor at nurse siya nakasama sa loob ng silid, pakiramdam ni Ivanka ay mag-isa lamang siya. Takot at pag-aalala lamang ang kanyang nararamdaman. Nag-aalala siya para kay Gray at gusto niya na malapit siya dito habang nasa operasyon ito, ngunit hindi pwede. At natatakot siya sa kung ano magiging kalalabasan ng surrogacy na ito. Sa kabutihang palad ay naging successful naman ang operasyon ni Gray. Tungkol naman sa surrogacy ni Ivanka, hindi niya pa alam kung paano niya ipagtatapat kay Gray ang totoo. 2 linggo na walang paramdam si Icarus kahit tawag o text ay hindi nito ginawa sa unang 2 linggo mula ng surrogacy. At noong naging successful ang surrogacy at nalaman na nagdadalang tao na nga siya, saka lang ito nagparamdam sa kanya. At kahit na dinadala niya ng anak nito ay malamig pa rin ang pakikitungo sa kanya ni Icarus. Sa tuwing magkikita sila ay kinakamusta lang nito ang lagay niya. At tinatanong kung ano nga bang gusto niya para sa pagbubuntis at aalis din naman agad. May inuutusan lamang ito na isang tao para ibigay sa kanyang mga vitamins na kailangan niyang inumin at mga pagkain na kailangan niyang kainin. Hindi ka ba naaasiman sa mangga na yan? Mukhang maasim pa. Komento ni Gray. Kasalukuyang nasa loob ng apartment niya si Gray. Habang siya ay nakaupo sa upuan sa mahabang lamesa at kumakain ng mangga. Ilang linggo nang lumipas mula na makalabas ng ospital si Gray. At ilang linggo na rin mula na magsimula siyang maglihi at mag-crave ng kung ano-ano mga pagkain. Nabuti na lamang ay binigay lahat sa kanya ni Icarus. Hindi, masarap nga eh. Ayaw mo ba dito sa in-order ko? Hindi ba't paborito mo to? Naglakad ito palapit sa kanya. Paghahain na kita para hindi lang puro manggang kinakain mo ngayon. Hindi na, okay na ako. Ako na. Agad siyang tumayo ng akmang tatayo na ito. Baka bumukha pang sugat mo, maupo ka na lang riyan. Mahina naman na natawa si Gray. Hindi mo ba narinig ang sabi ng doktor na mabilis naghihilom ang sugat ko? Oo nga, pero mahigit 1 buwan pa lang mula nang inoperahan ka. Bubuka pang sugat mo. Nung susuwayin pa sana ni Gray, ay tinaliman niya ito ng tingin kaya natatawa na naupo na lang ito ng maayos at itinaas pa ang 2 kamay na para bang sumusuko. Inasikaso na ni Ivanka ang lamesa. Naglagay siya roon ng 2 plato para sa kanilang 2 na may kutsara, tinidor at baso na nilagyan niya ng tubig. Ramdam na ramdam niya ang mga titig sa kanya ni Gray. Pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Nang hindi niya matiis ang titig nito ay tinignan niya ito ng diretso. Bakit ba ganyan ka nalang makatitig sa akin? May problema ba? Wala lang. Nagagandahan lang ako sa mapapangasawa ko. At kumindot pa ito sa kanya. Pigil ang ngiti na umirap si Ivanka. Sus, nambola ka pa. Maraming salamat sa pag-alaga sa akin, mahal ko. Madamdamin itong saad. Kapag magaling na ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Pangako yan.
Nang sandaling mabuksan ni Ivanka ang pagkain na in-order kanina ni Gray, ay nakaramdam siya ng paghilab sa sikmura nang maamoy niya ang aroma nito. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at tumakbo palapit sa lababo para doon magsuka. Agad naman na tumayo si Gray at hindi alintana ang sugat mula sa operasyon para daluhan siya. Anong nangyari, Ivanka? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Gray at sabay hagod sa kanyang likuran. Inalis naman ni Ivanka ang hibla ng buhok sa kanyang muka at patuloy pa sa pagsuka hanggang sa pakiramdam niya ay nasuka niya na lahat ng mga kinain niya kanina. Nanghihina ang katawan at nagmumug siya at hinarap si Gray na puno pa rin ng pag-aalala ang muka habang nakatitig sa kanya. Sobrang sama ba ng pakiramdam mo ngayon? Mabagal naman na umiling si Ivanka. Hindi, maayos ang pakiramdam ko. Bakit ka ba nasuka? May nakain ka bang nakasira sa tiyan mo? Wala naman. Hindi ko lang nagustuhan ang amoy ng pagkain. Nabalot ng pagtataka ang mukha ni Gray. Pero di ba paborito mo yon? Kaya nga iyon ang in-order ko kanina eh. Kasi nagsawa na ako nun. Kaya sa tuwing naaamoy ko ang aroma nun, bigla na lang akong nasusuka. Pagsisinungaling niya pa. At naniwala naman sa kanya si Gray. Inilalayan siya nito na muling maupo at ito na ang nag-asikaso sa pagkain. Siniguro nito na hindi niya na ulit maaamoy ito. Habang lumilipas sa mga araw ay mas lalong lumalala ang pagsusuka at hilo na nararamdaman niya. Hindi niya pa rin sinasabi kay Gray ang totoo tungkol sa pagbubuntis niya. Naghahanap pa siya ng magandang pagkakataon na sabihin sa kanyang totoo. Anong ibig sabihin nito, Ivanka? Napaigtad sa gulat si Ivanka na noon ay naglilinis sa sala. Nang marinig niya ang galit na boses ni Gray, nakakalabas lang mula sa kanyang kwarto. Nanlalaki naman ang mga mata niya habang nakita ang hawak nito. Iyon ang pregnancy test na ginamit niya noon. Saan mo nakuha yan? Sa'yo ba to? Galit at malaki ang hakbang na lumapit ito sa kanya. Kaya nagbaba naman siya ng tingin. Umamin ka. Sa'yo bang pregnancy test na to, Ivanka? Mabagal siyang umiling. Sa sobrang takot na nararamdaman niya ay para bang hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ang tanging pumapasok lamang sa isip niya ng mga oras na yon ay ang magsinungaling at itanggi ang totoo na sa kanya nga iyon. Hindi sa akin yan. Kung ganun kanino to? Mas tumaas pang boses ni Gray. Huwag magsasabihin kay Shyla yon. Dahil alam natin pareho na lesbian si Shyla. Kinagat ni Ivanka ang ibabang labi. Ngayon lamang siya sinigawan ng ganito ni Gray kaya nanginginig talaga ang buong katawan niya. Kung ano-ano ng mga karanasan mula pagkabata niyang bumalik sa memorya niya. Dahilan para mas lalo na manginig ang kanyang buong katawan. So sa'yo nga to. Mapaklang natawa naman si Gray. Nagpabuntis ka sa ibang lalaki. Kaya sa akin mismo na kasintahan mo ay ayaw mo nga magpagalaw. Pakinggan mo muna ako, Gray. Sinong ama niyan? Nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Sinong ama ng dinadala mo? Mayaman ba? Ginawa ko to para sa'yo. Para sa akin? O para lang sa sarili mong kasiyahan? Pinutol nito ang sasabihin niya. Tama nga sila. Dapat una pa lang ay nakinig na ako sa mga kapitbahay natin na isa kang walang kwentang babae. Dapat una pa lang, hindi na ako nagtiwala sa mga kasinungalingan mo. Wala kang kwentang babae. Sa sobrang galit dahil sa mga lumalabas sa bibig nito, ay lumipad ang kamay niya papunta sa mukha nito na naglikha ng malakas na tunog. Walang kiya ka para sabihin sa akin ng mga katagang yan. Wala kang utang na loob. Lahat ng to'y ginawa ko para sa'yo. Para maisalba kong buhay mo. Bakit? Sigaw nito. Hiniling ko ba sa'yo na ibenta mo yung sarili mo at magpabuntis ka sa iba para sa akin? Hindi ko hiniling sa'yo yon, Ivanka. Hindi ko hiniling sa'yo na magpabuntis ka sa iba habang nag-aagaw buhay ako sa ospital. Mabuti pa tapusin na natin to.
Hindi ko kaya na magpakaama dyan sa anak mo na bunga ng pagtataksil mo sa akin. Wala nang ibang kasunod at basta na lamang siya nitong iniwan. Nanghihina naman na bumagsak ang tuhod ni Ivanka sa sahig at tumagulhol ng iyak. Hindi niya inaasahan na marinig ang mga salitang yon mula kay Gray. Buong akala niya ay maiintindihan siya nito. Sinubukan niya naman sana na magpaliwanag ngunit wala itong balak na pakinggan siya. Ginawa ni Ivanka ang lahat para makapag-usap silang dalawa ni Gray, ngunit sadyang ayaw na nitong makinig sa kanya. Ang sabi pa nito ay tapusin na lamang daw nilang namamagitan sa kanilang dalawa na para bang baliwala lang dito ang mahigit 2 taon nilang pinagsamahan. Ano ba kasing nangyari sa inyo ni Gray? Tanong sa kanya ni Shyla na ngayon ay nasa kanyang apartment para damayan siya. Sinubukan ko naman ang papaliwanag sa kanya. Pakiramdam niya ay may kung anong bagay na nakaharang sa lalamunan niya at hindi niya magawa ng makapagsalita ng tuwid. Sadyang, ayaw niya lang talaga na pakinggan ako. Humihikbi siya. Niyakap naman siya ni Shyla. Magiging maayos na ng lahat. Lalamig din ang init ng ulo ni Gray. Mahal na mahal ka noon. Babalik yun sa'yo. Nagtiwala siya sa sinabi ni Shyla na babalik nga si Gray at papakinggan nito ang paliwanag niya. Ngunit lumipas na lang ang araw at linggo hanggang sa may natanggap siyang isang picture kung saan kitang-kita na may kasamang ibang babae si Gray. Ha? Si Gray? Kasama niyang girlfriend niya? Sabi sa kanya ng isa sa mga tropa ni Gray na pinuntahan ni Ivanka para tanungan kung nasaan si Gray para makapag-usap pa rin sila. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Hindi. Binitawan nito ang inaayos sa gulong. Bakit ba? May kailangan ka ba sa kanya? Gusto ko lang sana na makapag-usap kami. Ha? Bakit? May communication pa pala kayong dalawa. Akala ko ay mahigit 1 taon na kayo naghiwalay. Hindi. Ilang linggo pa lang mula nang may hindi kami napagkasunduan. Ano? Di ibig sabihin, kayo pa pala noon bago niya nakilala ang girlfriend niya ngayon. Naguguluhan na tanong nito at tumango naman siya. Pero mahigit 1 taon na rin sila ng girlfriend niya ngayon na. Ano? Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Oo, noong December ata sila unang nagkakilala. Nung nasa isang inuman kami, doon niya nakilala ang babae. Chicks ng isang tropa namin. Sandali na nag-isip ang lalaki. Tandang-tanda ko pa nga ang dahilan niya noon kung bakit siya naglasing. Dahil daw naghiwalay kayong dalawa. Kaya ayun, na-comfort siya ng babae hanggang sa naging sila. Hindi mo ba alam? Hindi naman alam ni Ivanka na sa paanong paraan niya ipoproseso ang nangyari. Hindi niya lubos maisip na si Gray pa lang nagloko sa kanila at may mga pruweba ang tropa ni Gray. Magpapatunay na matagal nang magkakilala si Gray at ang bagong babae nito. May mga pictures ang dalawa na magkasama bago pa man ma-ospital si Gray. Luhaan at durog na durog ang puso na bumalik si Ivanka sa kanyang apartment ng araw na iyon. Halos hindi siya makakain at tulog sa sobrang sakit na nadarama niya at ang tanging ginawa niya lang ay umiyak ng umiyak. Ganun pa man ay sinubukan niya na maging matatag para sa bata sa sinapupunan niya. Sino yan? Tanong ni Ivanka sa mahinang boses nang may kumakatok sa pinto ng apartment niya. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan niyon. Nanlaki naman ang mga mata niya na makita kung sino ang nasa labas. Si Icarus. Nagtagpo na naman agad ang kilay ni Icarus nang makita ang mukha niya at ang mga malalaking dark circles niya sa under eye. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? What's wrong with you? Sa halip ay marahas na tanong nito. Pinapabayaan mo bang sarili mo? Pero paano ang anak ko? Hindi po. Agad siyang sumagot sa takot sa galit nito. May nangyari lang pero inaalagaan ko ang sarili ko. Hindi nito inintindi ang takot sa kanyang itsura. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinila siya. Nagpatiano naman si Ivanka sa binata. Saan tayo pupunta?
Kinakabahan na tanong ni Ivanka sa binata na nasa kanyang tabi. To my cousin. Tipid nitong sagot. Nasa loob sila ngayon ng umaandar na sasakyan patungo kung saan kakatapos lang nitong makipag-usap sa kung kanino man. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi kanina ng binata dahil nasa wikang French ang gamit nito sa pakikipag-usap. Maaari ko bang malaman kung bakit tayo pupunta doon? To check your condition. Sinalubong nito ang kanyang mga mata. You don't look okay to me. Nawala naman ang takot na nararamdaman ni Ivanka nang sandaling marinig niya iyon mula sa binata. Akala niya at magagalit din ito sa kanya at sisigawan siya. Ang mga dark circles niya ay dahil sa insomnia. Hindi siya makatulog na maayos tuwing gabi. Tulad ng sinabi niya sa akin, these days nakaka-experience din siya ng anxieties. Paliwanag pa ni doktora sa kanila. Kung magpapatuloy ito ay maaari rin na maapektuhan ang paglaki ng fetus sa sinapupunan niya. Then what do we have to do para maiwasan to? Tanong ni Icarus. Kailangan niyang iwasan ng sobrang stress. A new environment or place would help to improve her health. Sagot pa nito. Kailangan mong dalhin ang mag-ina mo sa isang lugar na maaliwalas. Katulad nga sabi mo sa akin, ang apartment niya ay maliit lang at masikip. Maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit siya nai-stress. Sinubukan naman ni Ivanka na ipaliwanag na walang kinalaman ng apartment niya sa nararamdaman niya. Ngunit sabi nila ay mas mabuti na raw na makalipat sila ng matitirahan. Hindi binanggit ni Ivanka sa kanila ang tungkol sa nangyari sa kanya at sa dating nobyo niya dahil personal matter na yon. Magmula ngayon ay dito ka natitira. Seryosong sabi ni Icarus nang sandaling makapasok sila sa isang malawak na condo unit. Kanina habang nasa sasakyan sila ay may tinawagan lang ito na kung sino at ngayon ay dito na sila titira. Pero hindi naman yata yung kailangan. Maayos naman ang apartment ko. I want the best for my child. Pinutol nito ang sasabihin niya kaya hindi na nakaimik si Ivanka. May CCTV ang lahat ng sulok ng bahay na ito. Maliban sa silid mo at sa banyo. Tumango si Ivanka at tahimik lang na sumunod sa binata na inilibot siya sa kanyang bagong tirahan. Nalaman niya mula mismo sa bibig ni Icarus na kakabili lamang nito sa kondo na ito kanina habang nasa sasakyan sila. Inutusan lang nito ang assistant. Kaya sabihin niya lamang daw sa kanila kung hindi handa ang kondo at maaari pa silang lumipat. Para kay Ivanka ay maayos naman ang bago niyang tirahan. Higit na mas malaki na sa kanyang apartment. Although dahil siguro sa wala pang masyadong mga gamit ang kondo, kaya mukha pa itong walang kabuhay-buhay. Sabihin mo lang sa akin kung ano mga gamit ang gusto mo. Natigilan ng binata sa pagsasalita nung pag-ikot nito sa harap sa kanya ay sobrang lapit na nila sa isa't isa. Abala kasi siya sa kakadaop sa mesa. Napatitig si Ivanka sa malalim at kulay berdeng mga mata nito. It was beautiful. Para bang kayang itago ng mga mata nito ang lahat ng sekreto ng mundo. Bahagyang napakunot ang noon nito at ang kanina pang mabilis na tibok ng kanyang puso ay mas lalo pang bumilis ang abutin ng kamay nito ang kanyang mukha at hinaplos ang hinalakayang dark circles niya. It's dark, sabi nito sa mababang tono. Gaano ba kalala ang insomnia mo para mag-dark ng ganito ang dark circles mo? Iniwas niya ang kanyang tingin. Hindi naman ganun kadalas ang insomnia ko. Ibinaba naman ni Icarus ang kamay at humakbang palayo sa kanya. I hope you'll get more sleep here. Sabihan ko ang magiging tagalinis ko na alisin ang mga bagay na hindi mo gusto. Nagdadalawang isip pa si Ivanka na umalis siya sa dati niyang apartment at sa malawak na condo unit tumira. Marami siyang mga masasayang alaala sa maliit niyang apartment na ito. Marami siyang mga luha na itinulo dito. Halakhak na pumuno sa bawat sulok ng apartment. Ngunit sa tingin niya ay kailangan niya rin talaga na lisanin ang lugar na ito para makalimutan ang mga masisalimuot na nangyari sa kanya. Hindi na ba talaga kita mapipigilan?
Ang malungkot na tanong sa kanya ni Shyla. Pwede pa naman tayo magkita eh. Sa ngayon ay kailangan ko na muna nalisanin ang lugar na to. Dahil ba kay Gray kaya ginagawa mo to? Sadya talagang walang utang na loob ang lalaking yun ano? At manluloko. Pero huwag ka nang umalis oh. Ginitian niya ang kaibigan at inabot niya ang kamay nito. Hindi naman ako luluwas ng bansa. Sa loob lamang ako ng Pilipinas kaya anumang oras ay maaari pa rin tayo na magkita. Pero kahit na malayo ka na sa tirahan ko, hindi na ako makakasulpot sa apartment mo kung malungkot ako sa tirahan ko. Pangako, kahit anong oras na gustuhin mong magkita tayo, pupuntahan kita. Ma'am, ready na po ba kayo? Pareho silang napalingon sa driver na pinadala ni Icarus kanina para sunduin siya at tulungan siya sa pagdadala ng mga gamit niya sa kanyang bagong lilipatan. Tinanguan ni Ivanka ang lalaki at nagpaalam na ulit sa kaibigan na batid niya na sobrang daming mga katanungan sa isipan. Sa unang gabi niya doon sa kondo ay nahirapan siyang mag-adjust dahil sa sobrang high-tech ng mga kagamitan na pinalagay ni Icarus at nahihirapan din siya na makatulog dahil namamahay pa siya. Wala si Ivanka kahit anong gawain habang nanatili siya doon dahil iyon ang bilin sa kanya ni Icarus na wag daw siyang masyadong magkikikilos para hindi siya mapagod at maging maayos ang paglaki ng baby sa sinapupunan niya. Nag-hire pa nga ito ng 2 tagalinis at tagapagluto sa kanya. Sinabihan niya naman si Icarus na hindi na yung kailangan dahil hindi naman isang mahirap na gawain ang pagluluto para sa sarili niya. Ngunit ayaw niyang makinig sa kanya ng binata. Dahil para raw iyon sa magiging anak niya kaya hindi na siya nakipagtalo. In-enjoy niya na lang ang pagiging buhay prinsesa niya dahil 9 na buwan niya na lang na mararanasan ng ganito. Dahil sa pinapanatili niya naman ang sarili na palaging abala sa panonood ng movies at pagbabasa ng libro, ay hindi niya gaano iniisip si Gray. At nakakatulog na rin siya ng maayos, hindi tulad nitong mga nagdaang araw. Masyado na naging komportable si Ivanka sa kondo na nawala ng isip niya na may mga CCTV palang nakakabit sa sulok ng mga bahay. Ivanka, nagbabanta ang tono ng boses ni Icarus. Bakit? May kaba sa kanyang boses. Narinig niyang malalim na pagbuntong hininga nito. Your bathrobe. Huh? I told you may CCTV sa kusina para makita ko kung inaalagaan mo ba ng maayos sa magiging anak ko. Don't act carelessly. I can see your chest. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa sinabi nito at mabilis na sinara ang bathrobe na suot niya. Hindi niya malang namalaya na nakabukas na iyon dahil sobrang abala siya sa kakakain ng hilaw na mangga. Thank you, sabi ng binata na matakpan ng kanyang dibdib at binaba na ang tawag. Halos hilingin naman ni Ivanka na bumuka ang sahig na kinatatayuan niya at lumunin na lamang siya ng lupa ng dahil sa hiya. Magmula ng araw na iyon na hindi na talaga inalis na Ivanka sa kanyang isipan na may CCTV sa kondo para hindi na ulit siya mapahiya ng todo kay Icarus. Dahil kung maulit na naman ito ay hindi niya na alam kung may mukhang maihaharap pa ba siya sa binata. Bakit nandito ka? Iyon ay naging tanong niya sa binatang si Icarus na nung pagbukas niya ng pinto ng kondo dahil may nag-doorbell at ito'y bumungad sa kanya. Nagtagpo ang makakapal nitong kilay. Umiiyak ka ba? Nanonood siya ng nakakaiyak na drama bago ito dumating, kaya'y namamaga pa ang kanyang mga mata. Nanonood kasi ako ng movie tapos nakakaiyak. Magmula na mabuntis siya ay pakiramdam ni Ivanka. Sobrang laki ng pinagbago ng ugali niya. Hindi naman siya iyakin dati. Pero ngayon, konting bagay lang ay naiiyak na siya. Hindi ka dapat manood ng ganon. Pumasok na ito sa loob ng kondo at sumunod naman siya. Baka mapano pang anak ko riyan sa sinapupunan mo. Sinundan niya ito hanggang sa kusina. Anong dala mo? Bagaman nahihiya, hindi niya mapigilan na hindi tanongin niyon. Inilapag ng binata ang dala nito sa counter. Strawberry cake. Sabi ni Manang gustong gusto mo raw yan. Sagot nito habang niluluwagan ng necktie. Wow, talaga? Mabilis naman siyang lumapit sa counter at binuksan ang laman nun.
Nang makitang strawberry cake nga iyon ay natakam agad siya. Thank you! Kumain ka na. Kanina niya pa gustong kumain ito kaya sobrang tuwa niya nang may dala ito sa kanya. Agad niyang nilantakan ng cake at ramdam niya naman na nakatitig sa kanya si Icarus. Gusto mo rin ba? Tanong niya dito. No, para sa inyo yan, ni baby. Ngumiti siya at tinanguan ito bago tinuloy ang pagkain sa dala nito. Kamusta ang naging tulog mo nitong mga nagdaang araw? Maya-maya pa ay nagtanong ulit ito. Maayos naman po. Puno ng cake ang kanyang bibig at hindi siya makapagsalita ng maayos. Mas maayos naman ba ang tulog mo kaysa noon sa apartment mo dati? Tumango pa siya at nilunok ang laman ng kanyang bibig bago nagsalita. Nung unang gabi ko dito ay nahirapan ako. Pero naging maayos din naman agad ang tulog ko. Higit na mas maayos na ang tulog ko sa dati kong apartment. Siguro dahil sa mas malambot ang kama at wala rin akong masyadong ginagawa. That's good to know. Nagulat si Ivanka at mabilis ang tibok ng kanyang puso nang lumapit ito sa kanya at inabot ang gilid ng labi niya at saka ginamit nito ang hinlalaki para punasan ang gilid ng kanyang mga labi. Habang nanlalaki naman ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mukha ng binata. Lumayo rin naman agad dito sa kanya na para bang baliwala lang dito ang ginawa. Sa makalawa ng araw ng check-up mo, hindi ba? Mabagal siyang tumango. Opo. Bakit? Susunduin kita rito. Make sure to prepare before I arrive. Uy, Chief! Saan ang lakad mo? Bakit nila nagmamadali ka yata? Nagtataka na tanong ni Nikolai Galitzin. Ang kanyang matalik na kaibigan na isa ring pulis nang makita siya na nagmamadaling damputin ng susi ng sasakyan niya at jacket. May kailangan pa akong gawing trabaho sa bahay. Sagot niya na mas lalo naman na nagpakunot sa noon ni Nikolai. Aba, lagi ka yatang nagmamadaling umuwi nitong mga nagdaang araw. You seem to be very preoccupied too. Tinanggap mo na bang alok ng iyong ama na maging acting CEO ng kumpanya ninyo? Hindi. But I'm helping with some of the paperwork while he's recovering. Oh, I see. Oo nga pala. Update doon sa iniimbestigahan natin na high-end club. Napatunayan nga na nagbebenta na rin sila ng drugs doon. Kaya may operation kami ng team ko mamayang gabi. Okay, good luck. Ang tangi niyang sinabi bago ito nilagpasan at lumabas na ng opisina niya. Sumakay siya sa kanyang sports car at pinaharurot patungo sa kanilang mansyon dahil pinatawag siya ng kanyang mga magulang. Kailangan niya na makapunta agad sa mansyon at makausap ang mga magulang dahil sasamahan niya pa si Ivanka na magpa-check up. Icarus, ano bang plano mo riyan sa buhay mo? Napairap naman si Icarus sa naging tanong sa kanya ng ina. Sinasabi niya na nga ba na ito lang ang dahilan kung bakit siya ipapatawag ng mga ito sa bahay nila? May pa-emergency pa silang nalalaman. Ang kulitin lang pala siya tungkol sa pag-aasawa at pagpayag na maging isang acting CEO ng kanilang kumpanya ang sadya ng mga ito. Mama, sinabi ko naman po sa inyo na wala akong balak na maging tagapagmana ng kumpanya natin. I love my job. I worked hard for this. May bahid ng inis sa kanyang boses. Yun na nga. Ilang ulit mo na yung sinasabi sa amin at ilang ulit na rin namin ipinapaliwanag sa'yo na hindi pwede ang gusto mo. Sabi ng kanyang ama na nakaupo pa sa isang couch. Hindi na ako bumabata para ako laging mamahala sa kumpanya natin. Nagkakaroon rin ako ng karamdaman. Pero hanggang ngayon ay wala ka pa ring asawa at anak na magiging tagapagmana mo. Payag naman sana kami sa gusto mo na hindi maging CEO ng ating kumpanya. Basta magkaroon ka ng tagapagmana. Kailan mo ba isa sa isip mo magkaroon ng sariling pamilya, ha, Icarus? Nagpakawala ng malalim na paghinga si Icarus. Bilang siya ang nag-iisang anak at tanging siya lang ang pwedeng maging tagapagmana ng kanyang ama, pero wala talaga sa puso ni Icarus na magpatakbo ng malaking kumpanya. Bata pa lamang siya ay gusto niya na maging isang pulis. Kahit tutol ang kanyang mga magulang sa kagustuhan niya noon na mag-aral sa pagkapulis, ay ginawa niya pa rin ang kung ano ang gusto niya.
Nagsumikap siya hanggang sa matupad niya ang mga pangarap kahit na walang suporta doon ng kanyang mga magulang. Siya ang nagpaaral sa kanyang sarili noon at nakapagtapos naman siya. Ngunit sadyang hindi niya matakasan ang responsibilidad na nakapatong na sa kanyang balikat. Nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina. Kailangan siya ng kanilang kumpanya. Hindi niya ito pwedeng pabayaan dahil batid niya na sobrang mahalaga ang Salvatore Enterprises sa kanyang mga magulang na pamana pa sa kanila ng lolo at lola niya. At dahil nga sa sobrang ayaw talaga ni Icarus sa responsibilidad na iyon, ay nagkaroon sila ng kasunduan ng mga magulang niya. At iyon ay ang kung magkaroon siya ng sariling pamilya at anak na magiging tagapagmana, ay hahayaan siya ng mga ito na gawin ang gusto niya. At dahil na rin ang huli niyang naging kasintahan ni nagloko at pinagpalit siya sa katrabahong modelo, walang maipakilala si Icarus sa kanyang mga magulang na pakakasalan niya. Kung kaya'y nabuo sa isipan niya na magkaroon na lang ng anak sa pamamagitan ng surrogacy na sinang-ayun na naman ng kanyang pinsan na isang doktor. Noong nakilala niya si Ivanka ay itong napili niya na magdala ng magiging anak niya. Aside from having an angelic face that won't ruin their genes, he sees something in her that he didn't see in another woman before who wants to bear his child. Magkakaanak na ako. Dahil walang tigil sa kakadaldal ng mga magulang niya, lalo na ang kanyang ina ay sinabi na iyon ni Icarus kaya pareho na natigilan ng mga ito at nanlalaki ang mga mata na tiningnan siya. Ano? Ang sabi ko po ay may apo na kayo ngayon. The woman who's carrying my child is now 2 months pregnant. Woman? Ani ng kanyang ina. Yes, a woman. Alangan naman na lalaki ang magdalang tao sa anak ko, hindi po ba? May sarkasmo pa sa boses niya. At sinong babae naman yung binuntis mo, ha? Sino naman yon? Napaaray na lang si Icarus at hinarang ang kanyang kamay nung sunod-sunod na batukan siya ng kanyang ina na galit na galit. Mom, hindi ba't ito naman ang gusto niyo magkaapo na kayo? Naiinis yung sabi. Oo nga. Pero hindi naman namin hiniling sa'yo ng ama mo na magbuntis ka ng kung sino-sino lang na babae. Sigaw ng ina niya at binatukan na naman siya. Ang sabi namin sa'yo na magpakasal ka muna bago ang pag-aanak, hindi ka ba talaga marunong sumunod? Mom, matinong babae ang ina ng anak ko. Pagsisinungaling niya dahil hindi niya pwedeng sabihin na ang ina ng kanyang anak ay ang nagtangkang magnakaw sa kanya. Aba, dapat lang ano. Hindi kami makakapayag ng ama mo na kung sino-sino lang ang bubuntisin mo. Galit pa rin ang itsura ng mukha nito. Ang hiling namin sa'yo ay magpakasal ka muna. Pero hindi ka nakinig. Ngayon ay hindi mo malang agad pinaalam sa amin na magkakaanak ka na pala. Mom, Dad, it's still too early for me to get married. Ay, nako, ewan ko sa yung bata ka. Ewan ko ba kung kanino ka nagmana? Sa labis na Ines ay napahawak ito sa noo. Gio, kausapin mo nga yung anak mo. Kumalma ka lang, sweetheart. Ang malambing naman nasabi ng ama ng kanyang ina. Hindi ba't magandang balita ito na sa wakas ay may apo na tayo? Ang tagal na nating humihiling ng apo. At mas lalo lang na nainis ang kanyang ina dahil sa kanyang ama. Ang mabuti pa dalhin mo dito ang magiging ina ng anak mo. At ipakilala mo siya sa amin. Para mapag-usapan natin kung kailan na magiging kasalan niyo. At ang panga naman ni Icarus ang nalaglag dahil sa sinabi ng kanyang ama. Kanina noong dumating si Icarus sa kondo ay mukhang nasa bad mood ito. Madilim ang mukha at hindi gaano nagsasalita. Kaya ay buong biyahe nila papuntang klinik ay nananatiling tikom lamang ang bibig ni Ivanka. Good morning, parents! Ang masayang bati sa kanila ni Dr. Amber nung sandaling makapasok sila sa loob ng opisina nito. How are you, Ivanka? Maayos naman po, Doc. Sagot niya na may mumunting ngiti. Nahihirapan ka pa ba dahil sa insomnia? Hindi na po. Oh, that's good. Ngumiti ito sabay sulyap kay Icarus.
Inaalagaan naman ba kayo nitong pinsan ko? Ang maging baby niyo, niya. Maalaga naman ba siya sa inyo? Why do you have to ask her that? Of course, inaalagaan ko sila. Magkasalubong ang kilay na tanong naman ni Icarus. I'm just making sure. Sabi naman ni Doktora bago ito binalik sa kanyang tingin. So, inaalagaan naman ba niya kayo? Sandaling sinulyapan pa ni Ivanka si Icarus bago tumango sa doktor. Opo. Napangiti naman si Amber. Mabuti naman kung ganon. Let's check the heartbeat of the baby, shall we? Sumunod sila sa doktor kung saan sinabihan siya nito na mahiga sa isang ultrasound table. Nakaramdam ng kaba si Ivanka, habang si Icarus na nasa kanyang tabi ay mukhang kalmado lang. May kung anong pinahid si Amber sa kanyang hindi pa kalakihang tiyan at sa monitor ay nakita nila ang bean-sized na fetus. Naririnig na rin nila ang heartbeat. Nanunubig ang mga mata ni Ivanka habang naririnig niyang tibok ng puso ng sanggol sa sinapupunan niya. Wala pa sa isip niya na magkaroon ng sariling anak noon. Ngunit habang naririnig niya ang tibok ng puso ng kanyang magiging anak, ay para bang may kung anong mainit na palad ang humahaplos sa puso niya. Ang mga nararanasan niyang kakaiba sa kanyang katawan ay normal lang para sa isang buntis. Sa ngayon ay masasabi ko na nasa paglilihi phase pa siya kung kaya'y marami siyang mga gustong pagkain. Mas mabuti na makain yung mga bagay na gusto niya para hindi siya ma-stress o malulungkot. That way, mas magiging maayos ang paglaki ng bata. Paliwanag pa ng Doktora Amber bago seryoso na tiningnan si Icarus. Hindi lang dapat na anak mo ang alagaan at babantayan mo. Kailangan din na alagaan mo ang ina para mas lumakas ang kapit ng baby. Hindi naman maintindihan ni Ivanka kung bakit bigla na lang hindi niya na nagustuhan ang amoy ni Icarus gayong noon ay gustong-gusto naman niya ang amoy nito. What's wrong with you? Nagtagpo ang kilay ni Icarus na nang sandaling lumapit ito sa kanya ay agad na lumabat ang kamay niya sa kanyang bibig dahil nakaramdam siya ng paghilab sa kanyang sikmura. Gamit ang isang kamay ay pinigilan niya ito sa paglapit sa kanya. Huwag ka munang lalapit sa akin. Nasusuka ako sa'yo. Aniya sa nahihirapan na boses. Pakiramdam ni Ivanka ay nasa lalamunan niya ang lahat ng mga kinain niya kanina. What? Nagtatakang itsura ng binata. Ang amoy mo. Hindi rin maintindihan ni Ivanka kung bakit gano'n na lang niya kaayaw sa amoy nito gayong nung nakaraang linggo naman ay gustong-gusto niyang mabango na amoy nito. Why? What's wrong with my smell? Inamoy din ng binata ang sariling suot. Naligo naman ako Umiling-iling siya. Hindi ko gustong amoy ng pabango mo. Please lumayo ka muna, nasusuka ako. At hindi niya na nga napigilan ng pagsusuka. Mabilis at tumakbo siya papunta sa banyo at sa bowl ay sinuka niya lahat ng mga kinain niya. Pakiramdam ni Ivanka ay nawala ng lakas ang buong katawan niya dahil doon. Mapait-pait pang sinuka niya at hindi pa rin nawawala ang sama ng nararamdaman niya. Sumunod sa kanya kanina si Icarus at inilalayan siya. Nang matapos siyang magsuka ay inilalayan siya nitong lumakad patungo sa sink at doon siya pinagmumog. Kamusta ng pakiramdam mo? Tanong sa kanya ni Icarus habang nakaupo siya sa couch at nasa malayo na ito sa kanya para hindi niya ito maamoy. Wala na ring damit pang itaas ang binata dahil iniisip nito na baka doon ang gagaling ang amoy na hindi niya nagustuhan. Kaya naman na hindi niya ito magawang tingnan ngayon. Medyo maayos na. Tinawagan ko na si Dr. Amber para matingnan niya ang lagay mo. She said she's on her way here. Hintayin muna natin sila saglit. Imporma nito sa isang mabagal lang na tango ang sagot niya. Sabihin mo lang sa akin kung gusto mong masuka o kung may iba ka pang gusto. Nakangiti na lamang na sabi sa kanya ng binata habang siya ay nakaupo lamang. Hindi ito makalapit sa kanya dahil hindi niya talaga magustuhan ang amoy nito. Hindi naman sa mabaho ito o ano. Kung sa pang-amoy siguro ng iba ay mababanguhan sila. Sadyang may kung ano lang talaga sa amoy niya na hindi niya gusto ngayon. Ilang sandali pa na pinaghintay ay dumating na rin si Dr. Amber. At laking pagtataka ni Icarus dahil wala man lang reklamo si Ivanka nung lumapit na si Amber dito. What the?
Mas gusto niya pang amoy mo kaysa sa akin? Hindi mapigilan ni sabihin ni Icarus dahil pinuri pa talaga ni Ivanka ang amoy ni Amber. Ngumisi naman sa kanya ang kanyang pinsan. Ikaw lang naman ang may ayaw sa pabango ko. Sa isip ni Icarus ay unfair iyon. Pero nang makita na komportable si Ivanka sa amoy ni Amber kesa sa kanya, hindi na siya umimik at nakinig na lang siya sa sinabi ni Amber. Pagkatapos noon ay sinabihan ito ni Amber na magpahinga na dahil batid nila na nanghihina pa ito sa dami ng sinukan nito kanina. Mukhang isa ka sa pinaglilihian ni Ivanka, sabi sa kanya ni Amber nung silang dalawa na lang nasa sala. Then anong gagawin ko para makalapit ako sa kanila? Since mas gusto niyang amoy ko, bumili ka ng same fragrance as mine. What? But your perfume is too sweet. Wrong. Ikaw lang naman ang may ayaw sa pabango ko. But now you don't have a choice kundi ang maging kasing amoy ko. Mas lalo pang lumawak ang ngisi ni Amber. There's no way I'd do that. Okay, ikaw ang bahala. Kung ayaw mo na makalapit sa mag-ina mo, di wag kang bumili. Mas malala pa naman ang sickness ni Ivanka kaysa ibang buntis. Nagbuntong hininga si Icarus. Mukhang wala na nga talagang ibang choice si Icarus kundi ang maging kasing amoy ng pinsan niya dahil ang pabango lang ni Amber ang gusto ni Ivanka. Ano po ang hanap nila, sir? Nilapitan siya ng isang babae dahil kanina pa siya andito sa perfume section ng Dior. Ngunit hindi niya pa rin mahanap ang pabango na gamit ni Amber na bibilhin niya. Pwede naman niya sanang i-order ang perfume online o magpabili na lang sa assistant niya pero gusto niya nang mabili ngayon dahil bibisitahin niya na naman si Ivanka sa condo nito. Do you have this perfume? Pinakita niya sa babae ang picture ng pabango na sinend sa kanya ni Amber. Nagtugpo ang kilay ng babae at napatingin pa sa mukha niya ng ilang sandali. Oh, for your girlfriend, sir? Yes. For my wife. Yes, meron po kami. Please follow me. Kakalabas lang ni Icarus sa elevator at nasa floor siya ng unit ni Ivanka. Kinuha niya rin ang perfume na binili niya kanina at nag-spray na sa katawan niya. Masyadong pambabae ang amoy ng pabango nito pero ito lang ang gustong amoy ni Ivanka kaya wala siyang choice. Kasama mo si Doc, Amber? Iyon ang gadambungad na tanong sa kanya ni Ivanka nang sandaling mabuksan nito ang pintuan. Hindi, bakit? Magkasalubong ang kilay nito. Pero naaamoy ko siya. Bumili ako ng pabango ng katulad ng sa kanya. Huh? Bakit? You don't like how I smell kaya naisip namin na kung magsispray din ako ng pabango tulad ng sa kanya, ay makakalapit na ako sa'yo. I guess it's effective, right? Tumangutang ko ito. Hindi ka nga nakakasuka ngayon. That's good. Pumasok na sila sa loob at si Icarus nang nagsara ng pinto. Nilagpasan siya ni Ivanka kaya naamoy niya ang mabangong amoy nito na naiwan sa hangin. Bagong ligo lamang ang dalaga dahil basa pa ang buhok nito. Amoy na amoy niyang mabango na amoy ng shampoo nito at body wash that made Icarus gulped harshly. Here, may binili ako sa'yo. Sabay abot niya dito ng bitbit niyang plastic bag. Ano yan? Lemon cake, you want? Wow! Tinanggap ka agad nito iyon at masaya na tiningnan ng laman. Pero paano mo nalaman na ito ang gusto ko? Tinanong ko si Manang kanina kung anong pinapabili mo sa kanya. Tumango ito. Tara, kainin na natin to. At maliksi na naglalakad papasok sa kusina. Sa isip ni Icarus ay effective nga ang advice sa kanya ni Amber na gamitin niya ang pabangong gamit nito. Dahil hindi na ulit nakaramdam ng hilo at hina si Ivanka pag nasa malapit siya. Really? All the things that he did that he never did before. Napapailing na lang si Icarus sa kanyang sarili. Kakatapos lang ba ng duty mo? Tanong ni Ivanka habang naglalagay ng slice ng cake sa maliit na plato. Tumango siya bago lumapit sa ref para kumuha ng isang basong tubig para sa dalaga
na nagsimula ng kumain ng cake. What did you do the whole day? Nanood ng movies. Kumunot ng noon niya at naupo sa harap nito nang mailapag niya sa harapan nito ang baso ng tubig. Sad movies again? Nasinagot naman ito ng marahang pagtango. I told you, huwag ka nang manood ng mga ganon. You won't stop crying when you're watching sad movies. Hindi naman ako umiiyak ngayong araw At saka hindi naman gaano malungkot ang napanood ko. Nitong mga nagdaang araw ay lagi na lang nanonood ito ng mga nakakaiyak na movie o kung ano mga short film kaya sa tuwing bumibisita siya ay magang-maga ang mga mata nito. Sabi ni Amber ay wala naman daw problema iyon dahil maayos naman daw ang kalusugan ni Ivanka at mukhang isa rin sa mga pinaglilihan iyon ng dalaga ngunit hindi niya pa rin mapigilan na hindi mag-alala. Hindi na malaya na nakatitig na pala siya sa dalaga na sobrang sarap na sarap sa kinakain at hindi niya na rin namalayan ang pagsupil ng ngiti sa kanyang labi. Ivanka looked adorable enjoying her food. Nag-angat ng tingin sa kanyang dalaga nang maramdaman ang mga titig niya. Gusto mo ba? Puno pa ng bibig nito ng cake kaya mataba lalo tignan ng cheeks nito. Umiling siya. No, it's all yours. Si Icarus ang tipo ng tao na hindi mahilig sa mga matatamis sa pagkain kaya ang makita na nag-e-enjoy ito sa kinakain ay pakiramdam niya ay busog na rin siya kahit pa wala siyang kinain mula kaninang tanghali. Teka, kumain ka na ba? Tanong pa ulit ng dalaga. Not yet, but I'm still tired from work. Gusto mo bang kumain? Pwede ako magluto. Ayaw niya na abalahin ito dahil mukhang sarap na sarap ito sa pagkain kaya ang sinagot niya ay, we can order online. Pero hindi ba't mas masarap ang lutong bahay? Ayaw mo ba ng lutong bahay? Hindi alam ni Icarus kung nai-imagine lang siya o talagang may lungkot sa tono ng boses nito. Can you cook? Oo naman. Nagliwanag ang buong mukha nito. Akong tagaluto sa grupo namin noon, ano? Nagtagpo ang kilay niya. Grupo? Oo, grupo ng mga magnanakaw. Oh, napatango siya. Right. Nawala na talaga sa isip niya kung ano ang dating trabaho ng dalaga bago niya ito inalok na maging ina ng magiging anak niya. Huwag kang mag-alala. Hindi galing sa nakaw ang ipapakain ko sa'yo ngayon. Sa pera mo naman galing At dahil mukhang gustong-gusto talaga ng dalaga na ipagluto siya ay pumayag na siya. The truth is, Icarus don't mind kung sakaling galing man sa nakaw ang ipapakain ito sa kanya dahil kakainin niya pa rin naman iyon dahil ayaw niya na maging malungkot ang kanyang magiging anak sa sinapupunan nito. Pinagmasdan niya ang dalaga habang nagluluto. At hindi naman maiwasan ni Icarus na mag-isip ng kung ano-ano. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano talaga kaganda ang dalaga. Kahit wala itong kahit na ano sa mukha ay napakaganda pa rin ito. Natural ang ganda na meron ito. Sobrang ganda rin ito sa suot na bestida habang nakalugay ang buhok. Hanggang sa naging 4 na buwan na ang tiyan ng dalaga at kahit paano ay nabawasan ang morning sickness nito. At hindi na rin ito masyadong nahihilo ay hindi pa rin tinitigil ang pagsuot ng pambabae na pabango sa tuwing bumibisita siya rito dahil mukhang komportable si Ivanka pag naaamoy nito ang pabango mula sa kanya. Sinong babae mo? Nabigla si Icarus sa biglang tanong sa kanya ni Rial nung lagpasan niya ito. Huh? You smell like a girl's perfume. At sumupil ang nangaasar ng ngiti sa labi. May girlfriend ka na, no? What? Inamoy pa ni Icarus ang sarili at saka niya lang napagtanto na hindi na nga pala siya nakapagpalit ng damit kaya ay amoy na amoy pa rin ang pabango niya. Galing siya kanina sa condo ni Ivanka nang may tumawag sa kanya sa headquarters kaya ay nagmamadali siyang pumunta dito. Just great. Ngayon, hindi na siya titigilan ng kaibigan niya sa kakaasar sa kanya. Sinong girlfriend mo, ha? Bakit hindi mo pa pinapakilala sa amin kung sino, ha? No, wala akong girlfriend. Naiinis na sabi niya sa kaibigan na talagang kumindat-kindat pa ng puno ng pang-aasar. Amber just sprayed her perfume on me earlier. Wow! Nangaasar pa rin ang umiti at tinapik nito ang kanyang balikat. Galing mo naman magsinungaling.
I know for a fact how much you hated colognes or any fragrance. So you can't lie, Icarus Salvatore. Kaya naman pala lagi kang nagmamadaling umuwi dahil may naghihintay na sayo. Congrats pare. Maliligtas ka na yata mula sa sumpa sa ating magkakaibigan na magiging isang matandang binata. You know what? Fuck off. At nalampasan niya na ito. Mas lalo lamang siya nitong inasar. Ganon na lamang ang gulat at kaba na naramdaman ni Ivanka na noong isang araw ay bigla na lamang sumulpot sa kondo ang mga magulang ni Icarus. Wala siyang kaayos-ayos nung sandaling dumating ito at talagang walang kaide-ideya kaya hindi niya alam kung paanong paraan niya harapin ang mga ito. Kung ganon ay ikaw palang kasintahan ng aming anak. Aba, napakaganda mo nga talaga. Masayang sabi ng ina ni Icarus. Hindi po ako kasintahan ni sir. Ay nako, hindi mo na kailangang magsinungaling sa amin. Pinutol pa nito ang sasabihin niya. Alam na namin ang tungkol sa inyo kaya hindi mo na kailangang maglihim. Sinabi sa amin ang lahat ni Icarus. Nahihiya naman ng umiti si Ivanka sabay tango. Sa isip niya ay baka sinabi ni Icarus sa mga ito na siya ang surrogate mother ng magiging anak na to. Marami itong mga tinanong sa kanya. Mostly sa kung paano siya alagaan ng mga ito at sa mga morning sickness na nararamdaman niya na sinasagot niya naman ng tapat. Nakaka-intimidate ang mga magulang ni Icarus kung titingnan ngunit mabait pala ang mga ito. Sa suot na damit ay masasabi mo na mga mayayaman ito. At kahit gaano man nilang subukan na umakto ng simple ay hindi may itatanggi na mayaman nga ang mga ito. Sumama ka sa amin, Iha. Bibili tayo ng mga kagamitan ng mga magiging anak ninyong dalawa. Masayang sabi ng ina ni Icarus na kumikinang-kinang pa ang mga mata. Hindi pa po kami namimili kasi hindi pa po namin alam kung anong gender ng baby. Sabi niya. Problema ba yon? Let's buy a lot of things both for girls and boys. At dahil nga sa sobrang excited ng mga magulang ni Icarus na mamili ng mga gamit ay hindi niya na nagawang makatanggi. Lalo pa nang piliin siya ng ina ni Icarus na sumama sa kanila sa pamimili. Sobrang dami ng pinamili ng mga ito at halos mahilo siya sa halaga ng bawat item. At marami ring pinamili para sa kanyang mag-asawa na maaari niya raw isuot pag malaki na ang tiyan niya. Sinasabihin niya man ng mga ito na hindi kailangan na pati siya ay bibilhan. Ngunit ayaw naman nilang makinig. Sabi ng mga ito ay hayaan niya na lamang daw sila dahil gusto nilang i-treat siya. Alam mo, sobrang swerte ng anak namin sa'yo. Look at you! Kahit anong isuot mo ay bagay na bagay sa'yo. Papuri pa sa kanya ni Mrs. Salvatore. Kanina pa siya nagsusukat ng mga napipili nitong damit para sa kanya. At kahit saan huminto ang mga mata nito ay pinapasukat nito sa kanya. At lahat ng sinusukat niya ay binibili nito dahil bagay na bagay daw iyon sa kanya. Salamat po. Nahihiya naman na sabi niya. Talagang inuulan siya ng papuri mula sa ina ni Icarus at sobrang nahihiya na siya. Tuwang-tuwa naman ang mga ito sa tuwing nakikita kung paanong namumulang pisngi niya. Dahil sa sobrang dami ng mga pinamiling gamit sa kanya ng magulang ni Icarus, hindi niya na alam kung paano niya mapipigilan ang mga ito. Mukhang lahat ng shop na pinasukan nila ay tila balak ng bilhin ng mga ito. Nasa backseat siya at magkatabi sa unahan ng dalawa. Habang sa likuran ng sasakyan naman ay may nakasunod na isa pang kotse kung saan laman lahat ng mga pinamili ng mga ito para sa kanya at sa magiging anak. Nasaan pala mga magulang mo, Iha? Tanong sa kanya ni Mr. Salvatore habang nasa loob sila ng sasakyan pabalik ng kondo niya. Uli lang lubos na po ako. Bata pa lamang po ay nawala na sila. Sagot niya. Kung ganon ay sino ang kasama mo sa buhay maliban sa anak namin? Ako lang po. Nilingon siya ni Mrs. Salvatore. Oh my, that's lonely. You know what? Just call us mommy and daddy na. Magiging parte ka rin naman ng maliit naming pamilya kapag kinasal na kayo ni Icarus, so start practicing calling us mom and dad. Hindi niya na talaga maintindihan kung bakit lagi na lang nila minimension ang kasal, na hindi naman mangyayari kahit pa alam nila na surrogate mother lang siya ng magiging anak ni Icarus.
Ivanka, saan ka ba nanggaling? Nag-aalala na lumapit sa kanya si Icarus na makalabas sila mula sa elevator. Lumipat ang tingin nito sa mga magulang at nabalot ang pagtataka ang mukha. Mom? Dad? Ano pong ginagawa niyo dito? At saka anong ginawa niyo kay Ivanka? Sabay hinila siya nito papunta sa gilid nito. Calm down, anak. Sinama lang namin siya mamili ng mga gamit nila na magiging apo namin. Sagot pa ng ina nito. Paano niyo po nalaman dito? Son, you've been hiding her from us. We gotta use our connections. At ang ama nitong sumagot. Mom, Dad. Sabi ko naman po sa inyo na saka ko na siya ipapakilala sa inyo kapag handa na siya. May bahid na inis ang tono ng boses ni Icarus. Sorry, we were just so excited to meet her. Huminga na lang ng malalim si Icarus at pumasok na sila sa loob ng unit. She's gorgeous as a goddess, Icarus. I swear, kailangan mo siyang pakasalan bago pa siya magsawa sa ugali mo. Rinig ni Ivanka na sabi ni Mrs. Salvatore kay Icarus. Tutulungan ko lang po si Ivanka sa kusina. Oh my, can you see that, sweetheart? Our son is so attentive to his family. Nang marinig niya mga yapak nito papalapit ay nagkunwari siyang abala sa kanyang ginagawa na para bang hindi niya narinig ang mga pag-uusap nito at ng mga magulang. Tumabi ng tayo sa kanya si Icarus at ang kanina niya pang mabilis na tumibok nang inilapit nito ang mukha sa kanya para tignan ang ginagawa niyang sandwich para sa mga magulang nito. At tumingin ito sa mukha niya. Do you need help? Mariin siyang lumunok sabay sabing, malapit na rin naman ako matapos. Anong sinabi nila sa'yo? Ilang segundo pang lumipas ay nagtanong ulit ito. Wala naman. Tinakot ka ba nila? Hindi, mababait naman sila sa akin. Hindi ka nila tinakot na pakasalan ako? Nagtagpo ang kilay niya sa naging tanong nito. Ha? Hindi. Napatango naman ang binata. That's good. I'm glad you're okay. Nag-aalala ako kanina na nung dumating ako dito ay wala ka. Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam. Biglaan kasing pagdating nila eh. Yeah, I understand. My parents like surprises. Hindi ko lang naisip na sosorpresahin ka agad nila ng mas maaga. I'm sorry if they bothered you. Hindi naman nila ako nabala. Agad na sabi niya. Wala naman akong ginagawa dito at saka masaya naman silang kasama. So you like them? Huh? Oo naman. Ang bait kaya nila. Makahulugan naman na napangiti ang binata dahil sa sagot niya. I'm glad to hear that. Hindi pa rin mawala ang ngiti sa labi ng binata na tinulungan siya nitong dalhin ang hinanda niya na merienda para sa mga magulang nito. Sabihin mo lang sa amin ng Daddy Gio mo kung pinapasakit nitong anak namin ang ulo mo, ha? Kami na mismo magtatakwil sa kanya. Seryoso na sabi sa kanya ng ina ni Icarus. Mom, you're talking nonsense. Sabi ni Icarus. It's not nonsense, I'm being serious. Itatakwil ka talaga namin kapag sinaktan at pinakawalan mo pa tong si Ivanka. Hindi yan mangyayari, Mom. Ang sinagot ni Icarus ang dahilan ng mas lalong pag-init ng pisngi ni Ivanka. Magmula nang malaman ng mga magulang ni Icarus kung saan siya nakatira, ay halos araw-araw na kung dumalaw ang mga ito sa kanya. At sa tuwing dadalaw ang mga ito ay may mga dalang mga bagong damit at gamit para sa kanya. Masyado siyang isinuspoil ng mga ito. At sabi sa kanya ni Icarus ay hayaan na lamang dahil ganun daw talaga ang pag-uugali ng mga magulang nito. Hindi naman sanay si Ivanka na laging may natatanggap na regalo. Ngunit tila ay masasanay siya dahil sa mga magulang ni Icarus. Narinig mo na bang balita tungkol kay Gray? Tanong sa kanya ni Shyla na nandito ngayon sa loob ng kondo niya at kumakain ng chips. Hindi pa, bakit? Ang alam ko ay naghiwalay na sila ng bago niya dahil nagloko daw. Kawawa naman pala siya. Anong kawawa ka dyan? Bagay lang sa kanya yun, ano? Matapos kanyang lokohin, gayong ginawa mo naman lahat para matulungan siya?
Wala naman yun sa amin nun eh. No one deserves to be cheated. True, kaya hindi mo deserve yun. Huminga siya ng malalim. Matagal na yung sa amin, naka-move on na ako. Ang totoo ay nakalimutan na ni Ivanka ang tungkol sa nangyari noon. She's happy now. She's moved on. Masaya naman siya noon para kay Gray dahil akala niya ay nahanap na nito ang babaeng makakasama habang buhay. Pero ngayon na nalaman niya na niloko pala ito, she couldn't help but feel bad. May pinagsamahan din naman silang dalawa. At minahal niya rin naman si Gray, so she's always praying for what's best for him. Alam mo, masyado kang mabait. Niloko ka na nga niya noong buong akala mo'y loyal siya sa'yo. Niloko ka niya sa kabila ng lahat ng sakripisyo mo para sa kanya at para maligtas ang buhay niya. Nagawa mo pa rin siyang patawarin? Dahil wala na yun para sa akin. Masaya na ako sa buhay na meron ako ngayon. Sa bagay, kung hindi kayo nagkahiwalay, baka hanggang ngayon ay kasama ka pa rin sa grupo at magnanakaw sa kung kani-kanino. Pero mula na maghiwalay kayo ay nagbagong buhay mo. Maganda rin pala na maghiwalay kayo. Mahina siyang natawa dahil sa sinabi nito. Tuloy-tuloy sa kakadaldal si Shyla sa kung gaano ito kamanghasa. Tinirahan niya ngayon at panayang sabi nito na tama lang na hiniwalayan niya si Gray noon. Ivanka, I've got something for you. Hindi na naituloy ni Icarus na kakapasok lang sasabihin. Na makita si Shyla na nalaglag ang panga pagkakita sa binata. Tumayo naman kaagad si Ivanka at lumapit kay Icarus na ngumiti sa kanya. Hi, who is she? Tanong nito sa kanya. Siya si Shyla, kaibigan ko. Sagot niya na may mumunting ngiti at pareho sila na napabaling kay Shyla nang tumayo ito habang puno pa rin ng gulat ang itsura. Siya bang ama ng anak mo? Tanong ni Shyla na sinagot niya ng tango. Lumapit sila kay Shyla na gulat pa rin ang itsura at laglag pa rin ang panga habang nakatingin kay Icarus na may generous smile. Hi, I'm Icarus Salvatore. Sabay lahat ng binata sa kamay nito sa harapan ni Shyla. Dali-dali naman na pinunas ni Shyla ang kamay sa suot na pants at tinanggap ang pakikipagkamay ni Icarus. Shyla po. Oo, lagi kanyang kinukwento sa akin. Nice meeting you. Ikinagagala ko rin po kayo makilala, sir. Mas gwapo po pala kayo sa personal. Madalas po kayong maipagmayabang sa akin itong kaibigan ko. Pinanlakihan pa ni Ivanka ng mata si Shyla dahil wala namang katotohanan ng sinabi nito. Tiningnan naman siya ni Icarus na may sumusupil ng ngiti sa labi at nagtatanong ng mga mata. Isang araw ay nagulat na lamang si Ivanka nang bigla na lamang dumating si Grace sa tapat ng kondo niya. Ayon dito ay nagmamakaawa raw ito kay Shyla na sabihin kung saan siya nakatira. Totoo ba? Nabasag ang boses nito. Ang alin? Totoo bang ginawa mo ang lahat ng yun para makalikom ng pera pampaopera sa akin? Ilang segundo bago siya sumagot. Oo, ginawa ko yun para sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Wala ka namang kailangang bayaran sa mga naging tulong ko sa'yo. Isipin mo na lang na ginawa ko yun dahil minsan din kitang minahal. Minsan? Pinutol nitong sasabihin niya. Huminga siya ng malalim bago nagsalita sa kalmado na boses. Makakaalis ka na, Gray. Hindi ako aalis hanggang hindi tayo nagkakaayos. Magkakaayos naman tayong dalawa, Gray. Hindi na ako galit sa'yo. Hinabot nito ang kamay niya. Patawarin mo ako kung nagawa kitang lokohin noon. Pinatawad na kita, Gray. Hindi naman kita masisisi kung nagawa mong humanap ng iba. Naiintindihan ko ang dahilan mo. At tapos na yon. Matagal na yon. Kalimutan na natin yon at magsimula na lang ng panibago. Wala nang kahit anong pagmamahal na nararamdaman si Ivanka kay Gray. Kaya ay nagawa niya na itong mapatawad sa mga naging kasalanan sa kanya noon. Binaon niya na sa limot lahat dahil gusto niya na magsimula ng panibagong yugto. Magsimula ka ulit sa akin. Nabigla siya dahil sa sinabi nito. Huh?
Mahalin mo ulit ako at pinapangako ko sa'yo na magiging tapat ako. Bumalik ka lang ulit sa akin, Ivanka. Mahalin mo lang ulit ako. Inagaw niya ang kanyang kamay na hawak nito. Pasensya na pero kung ano man ang meron tayo noon ay matagal lang tapos. Hindi na kita mahal. Mula nung iniwan mo ako, napatunayan ko na hindi mo ako kayang paniwalaan. Hindi rin tayo magkakasundo. Hindi tayo mag-work. Ivanka, please, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Hindi mo ba siya narinig? Singit ni Icarus na kanina pa palang nakikinig sa usapan nila at nagtatago lamang sa may pinto. Ang sabi niya ay tapos na kayong dalawa. You cheated on her first. You didn't even listen to her explanation. You didn't believe her when she told you the truth. Tapos na kayo. Sa akin ang mag-ina ko. At sino ka ba para makialam dito, ha? Ano bang relasyon ninyong dalawa? Ako ang ama ng pinagbubuntis niya. And you are just an asshole ex-boyfriend who didn't believe in her and even cheated on her. So get out. Lubayan mo ng mag-ina ko dahil sa akin na sila. Sige na, Gray. Umalis ka na. Kalbado na sabi niya kay Gray na napuno ng lungkot ang buong mukha. Mabuti na lang at umalis na rin si Gray at hindi na ulit nagparamdam kaya hindi na nagkagulo pa. Noong dumating na ang buwan ng pagsilang niya sa anak ni Icarus, ay labis na nalungkot si Ivanka dahil alam niya na pagkatapos nun ay kailangan niya nang ilayo ang kanyang sarili. Hindi na siya ulit nagpakita pa sa kanila, lalong-lalo na sa kanilang anak. Hindi alam ni Ivanka kung makakaya niya ba iyon. Isipin pa lamang ay labis na nadudurog ang puso niya. Ayaw niyang lumayo sa tabi ni Icarus na 9 na buwan na lagi silang magkasama at 9 na buwan na pagiging maalaga nito sa kanya at pagpaparamdam na mahalaga siya. Nahulog na rin ang loob niya dito. Oo, alam niya na mali at hindi niya dapat ginawa dahil masasaktan lamang siya sa huli. Dahil may kasunduan naman sila ngunit hindi niya pa rin napigilan ang sarili. Umibig pa rin siya rito. Kahit sino naman kasi talaga ay iibig kay Icarus dahil sa pagiging maalaga nito. Despite his cold exterior, he's genuinely warm and caring inside. He made her feel cherished and loved. So leaving as if their shared moments meant nothing is truly painful. Kaya naman nang dumating ang araw na kailangan niya na naiwanan ng mga ito at magpakalayo-layo na siya, ay labis ang sakit at lungkot na naramdaman niya. Sa huling sandali ay humiling siya sa binata na kung maaari ay masilayan niya man lang ang kanyang anak dahil hindi niya na ulit ito makikita pagkatapos nun. Sobrang saya niya nung pumayag si Icarus. Hello, baby. Ako ang mama mo. Sabi niya sa nahihirapan na tinig sa kanyang anak. Parang winawasak ang puso niya. Masaya siya na makitang malusog ito at walang kahit na anong komplikasyon. Ngunit nadudurog ang puso niya dahil ito na ang huling beses na magkikita silang dalawa. Hindi niya man lang makikita na lumaki ito. Hindi niya man lang ito mapapatahan kapag naging iyakan na ito. Hindi na napigilan ni Ivanka ang luha na pumapatak mula sa mga mata niya at mabilis niya itong pinunasan. Nakita naman ni Icarus ang lahat at maging ito ay nasasaktan. Maging si Icarus ay nasasaktan isipin na hindi man lang makikita ng kanyang anak ang ina nito. At sa totoo lang, ay matagal niya nang pinag-iisipan ang bagay na ito. Ayaw ni Icarus na lalaki ang anak niya nang walang ina, na hindi man lang nakilala ang babae na nagsilang dito. Oo nga't iyon naman talaga ang plano simula pa lang. Pero maaari niya pa naman baguhin ang lahat. At ang pagpayag lamang ni Ivanka sa gusto niya ang makakapagpabago noon. Be my son's yaya. Nabigla naman si Ivanka sa biglang sinabi ni Icarus sa kanya. Naluluha pa rin ang mga mata na tiningnan niya ito. Ha? Sa tingin ko ay mas maging komportable ang anak ko kung ikaw ang magiging yaya niya dahil ikaw ang kanyang ina. Sobrang saya ng puso ni Ivanka sa alok sa kanya ng binata. Kaya agad siyang pumayag doon. Bagaman yaya lang siya sa sarili niyang anak ay sobrang saya niya dahil hindi na siya mapapalayo dito. Makikita niya ng paglaki nito. Dahil sa cesarean ng kanyang panganganak
ay kumuha na muna ng isa pang yaya si Icarus para sa kanilang anak at sa bahay na siya nito. Kasama ang kanyang mag-ama, siya ang nagpagaling. Masayang-masayang puso ni Ivanka na alagaan ang kanyang anak. Walang araw na hindi niya pinaramdam rito ang kanyang pagmamahal. Yay! Andyan na ang daddy oh! Andyan na! Happy ka ba na umuwi na ang daddy? Hindi naman napigilan ni Icarus ang pagsupil ng ngiti nang makita ang kanyang mag-ina na agad na sumalubong sa kanya pagkagaling sa trabaho. Napakaganda nilang pagmastang dalawa. Ang makita ang kanyang mag-ina na siguro ang pinakamagandang view na nakita niya araw-araw. Habang nakatingin sa kanila ay bigla na lamang may sumagi sa isip ni Icarus. Naisip niya na paano kung dumating ang araw na iwan na nga sila ni Ivanka. Nai-imagine niya na magkaroon ito ng sariling pamilya kasama ang ibang lalaki. Naaalagaan nito ang mga magiging anak nito, na nakangiti at masaya ito sa piling ng iba at hindi niya maiwasan na hindi makaramdam ng sakit sa dibdib. At ganoon na rin ang galit dahil hindi siya makakapayag na sa iba sasaya si Ivanka. Hindi siya papayag na maaagaw ito ng iba mula sa kanya. Fuck this! Napamura na lang si Icarus dahil sa mga iniisip niya. Tell me, how much salary you want para maging asawa kita? Natigilan si Ivanka at nanlalaki ang mga mata dahil sa bigla niyang alok. Ano? Name it, ibibigay ko. Kahit araw-araw pa. Pakasalan mo lang ako. Ano bang sinasabi mo? Mas lalong nakaramdam ng frustration si Icarus. Sabihin mo lang kung magkano ang gusto mo. Bakit mo ba sinasabi yan? Dahil mahal na kita, okay? At ayaw ko na sa iba ka sasaya. Kung may lalaki ka man na dapat pakasalan, ako yan. Kung may anak ka man na dapat alagaan, dapat ay ang anak lang natin yon. Icarus struggles with expressing his emotions and often feels shy. Initially, he attempted to offer her money as it's all he has. Money, his heart, and his love are the only things he has to give. Ano? Hindi ko alam kung sa paanong paraan ko ipagtatapat sa'yo na mahal kita. Unang kita ko pa lang nun sa'yo sa club ay minahal na kita. Club? Puno ng pagtataka ang mukha ni Ivanka. I know you worked in that high-end club as a waitress and even as an escort. Naroon kami ng gabing yon dahil kailangan namin na imbestigahan ang club na yon dahil ayon sa mga nakalap naming mga impormasyon noon ay nagtitinda sila ng mga illegal na gamot doon. The moment I saw you laughing and being just naturally beautiful without even trying or doing anything, I knew you were the one. Minahal kita una pa lang. Grabe ang takot na kanyang naramdaman dahil buong akala ni Icarus ay tatanggihan ng dalaga ang alok niya. Nalalaki ang kanyang anak na walang ina, ngunit nang sandaling sabihin sa kanya ni Ivanka na mahal na rin siya nito at ayaw na nitong lumayo sa tabi niya ay walang mapagsidla ng saya na nararamdaman niya. That day, Icarus made a solemn promise that he would love and protect his family for the rest of his life. Mahal na mahal kita, Ivanka. Mahal na mahal ko kayong dalawa ng anak natin. Ang malambing niya pang sabi habang nakayakap siya mula sa likuran nito. Umikot naman paharap sa kanya si Ivanka at sinalubong ang kanyang mga mata. Mahal na mahal ko rin kayo. On that cold and starry night, Icarus claimed his soon-to-be wife's lips, and their body and heart became one. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!